Kamusta mga kachika? For today's vlog, ito na naman tayo nagbabalik. Malugod ako bumabati sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, puno ng lakas at masiglang inyong diwa ngayong araw. Narito na naman ako upang ibahagi sa inyo ang mga naging gawain ko. Ang mga simpleng bagay na bumubuo sa aking araw-araw na pamumuhay. Gaya ng nakikita ninyo mga kachika, nagsimula ang aking araw sa paglinis at pag-aayos ng ating bakuran. Kahit na mainit ang panahon at medyo nakakapagod ang mga ganitong gawain, hindi ito naging hadlang para gawin ko ito ng buong puso. Para sa akin, ang paglilinis ng ating kapaligiran ay hindi lang basta trabaho o tungkulin. Ito ay paraan ko rin para magpasalamat sa magandang kapaligiran na ipinagkaloob sa atin ng may kapal. Masarap sa pakiramdam kapag nakikita mong maayos, malinis at kaaya-aya ang paligid natin. Hindi ba mga kachika? Bukod dito, nagsisilbi rin itong exercise para sa aking katawan habang ako ay nagtatrabaho. Kahit walang bayad ang ganitong mga gawain, ang kapayapaan ng isip at kalinisan na dulot nito ay higit pa sa anumang gantimpala. Ang simpleng pag-aayos ng mga kalat at paglilinis ng paligid ay malaking bagay na para sa kalusugan at kaligtasan ng ating pamilya. Kaya kahit anong mangyari, ginagawa ko ito ng masaya at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos kong ayusin ng ibang gamit, tinuloy ko naman ang pagwawalis at paglilinis ng ating lupa. Nakikita nyo ba kung gaano kalawak ang ating bakuran mga kachika? Kahit na medyo mahirap at matagal bago matapos, ginagawa ko pa rin ito ng daan-daan at tiyaga. Ang sabi nga nila, ang matyaga ay may nakakamit. Ang nakakamit ko ay malinis na kapaligiran at maliwalas na pananaw sa buhay. Masaya rin ako habang ginagawa ito dahil kasama ko ang aking alaga. Nakikita nyo ba siya doon mga kachika? Parang tumutulong din siya sa akin. Kahit na ang totoo ay naglalaro lang siya. Pero nakakawala rin siya ng aking pagod at inip habang ako ay nagtatrabaho. Ang mga simpleng sandaling ganito ay nagbibigay ng kulay at saya sa aking araw-araw na gawain. Habang ako ay nagwawalis, nag-iisip din ako ng maraming bagay, mga plano para sa ating tahanan. Mga paraan paano natin mapapaganda ang ating kapaligiran. At mga bagay na dapat kong asikasuhin pa sa mga susunod na oras. Ang ganito pagkakataon na nagbibigay sa akin ng oras para magnilay at magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko araw-araw. Kahit simple lang ang buhay, masaya ako dahil kasama ko ang aking mga mahal sa buhay at maayos naman ang ating kalagayan mga kachika. Pagkatapos malinis ang bakuran, inasikaso ko naman ang ating mga halaman. Mahilig talaga akong mag-alaga ng mga halaman mga kachika. Dahil bukod sa nagpapaganda ito ng ating paligid, nagbibigay din sila ng preskong hangin na nakakabuti sa ating kalusugan. Ang bawat halaman ay parang miyembro rin ng ating pamilya. Kailangan din nilang alagaan, bigyan ng tubig at ingatan mula sa masamang bagay. Kahit nasa simpleng pagdidilig o pag-aalis lang ng mga damo sa paligid nila, ginagawa ko ito ng maingat at may pagmamahal. Naniniwala kasi ako mga kachika na kapag inaalagaan mo ang isang bagay ng buong puso, ito ay magiging masagana at maganda ang kalalabasan. Habang ako ay nagtatrabaho, napapansin ko rin kung paano lumalago ang ating mga halaman. Mula sa maliliit na usbong hanggang sa maging ganito na sila kaganda. Ito ay nagpapaalala sa akin na ang lahat ng bagay ay kailangan bigyan ng panahon, tiyaga at pagmamahal para magtagumpay. Ang pag-aalaga ng halaman ay isa rin sa mga paraan ko para maibsan ang aking stress at pagkapagod. Kapag tinitignan ko ang kanilang lunti, ang kulay at ang kanilang paglaki, nawawala ang lahat ng aking mga alalahanin at bigat sa dibdib. Tunay nga ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas para harapin ang mga hamon ng ating araw-araw na pamumuhay. Mga kachika, at ngayon, oras naman para sa isa sa mga pinakainaabangan kung bagay ng aking araw ang paghahanda at pagluluto ng ating mga kain. Para sa akin, mga kachika, ang pagluluto ay hindi lang basta paghahanda ng pagkain. Ito ay paraan ko rin para ipahayag ang aking pagmamahal at pag-aalaga sa aking pamilya. Kapag nagluluto ako, iniisip ko palagi na sana ay magustuhan nila ang aking niluto at sana ay mapunan nito ang kanilang lakas at nutrisyon na kailangan nila para sa kanilang mga gawain. Tignan nyo mga kachika, inihahanda ko na ang ating kalan at mga sangkap. Kahit simple lang ang ating mga gamit at sangkap, ginagawa ko pa rin ang aking mga kaya para maging masarap at masustansya ang ating hapagkainan. Ang bawat hakbang sa pagluluto ay ginagawa ko ng maayos. Ang magbibigay ng sarap at lasa sa ating pagkain. Ang bawat sangkap ay may kanya-kanyang gamit. At kahalaga ng bawang ay pampalasa. Nakakabuti rin sa ating kalusugan. Ang sibuyas ang nagbibigay ng tamang lasa at iba pa. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito ng maayos, ito ang magiging susi para maging masarap ang ating niluto. Tulad din ito ng ating buhay. Mga kachika, mga maliliit na bagay at pasisikap na ating ginagawa, kapag pinagsama-sama ay magbubunga ng maganda at masayang pamumuhay. Habang ako ay nagtatadtad, minsan ay kinakausap ko rin ang aking sarili. O kaya naman ay nagkukwento sa aking pamilya tungkol sa iba't ibang bagay. Ang ganitong mga sandali ay nagiging masaya at makabuluhan dahil hindi lang ako nagtatrabaho, nakakapag-usap at nakakapagpalitan din kami ng mga kwento habang naghahanda ng ating kakainin. Ang kusina ay hindi lang lugar para magluto. Ito rin ay lugar ng samahan ng pagkakaisa ng ating pamilya mga kachika. Mula sa paghuhugas ng mga sangkap, pagtatadtad ng mga rekado hanggang sa pagpapakulo at paghahalo ng mga ito. Naniniwala ako na ang sikreto sa masarap na pagkain ay ang pagmamahal na inilalagay mo habang ikaw ay nagluluto. Kahit anong simple o mura ang mga sangkap, kapag ginawa mo ito ng buong puso at kasiyahan, siguradong magiging masarap ito at kasaya-siya
para sa kakain. Hindi ba mga kachika? Kaya habang ako ay nag-aanda, iniiwasan ko ang pagiging mainitin ng ulo at pagkakaroon ng masamang kalooban. Dahil alam ko makaka-epekto ito sa lasa at kalidad ng aking niluluto. Ang paghahanda ng mga rekado ay isa rin sa mga paborito kong gawain sa kusina. Tignan niyo mga kachika. Kahit na minsan ay nakakapagod at matagal itong gawin, ginagawa ko pa rin ito. Nantiyaga dahil alam kong ito. Kahit na simpleng ulam lang ito. Masaya ako dahil natapos ko na rin ito ng maayos at sigurado akong magugustuhan ito ng aking pamilya. Ang ganitong mga simpleng pagkain ang nagbibigay sa atin ng lakas, sigla, at nutrisyon na kailangan natin para harapin ang ating mga gawain sa araw-araw. Para sa akin, dito tayo kumakain ng sabay-sabay. Dito tayo nagkukwentuhan at dito tayo nagtutulungan sa mga gawain. Ang hapagkainan ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating tahanan. Dahil dito nabubuo ang ating samahan at pagmamahal bilang pamilya. Kahit na simple lang ang ating pagkain. Masaya tayo dahil tayo ay nakakain ng sapat at malusog. Hindi kailangan maging mamahalin o magarbo ang ating kinakain. Ang mahalaga ay ito ay malinis, masustansya, at inihanda ng may pagmamahal. Ang ganitong mga simpleng biyaya ay dapat natin pasalamatan. At ito na ang ating niluto. Ang sarap naman tingnan at amoyin, hindi ba mga kachika? Tignan niyo mga kachika, inihanda ko na rin ang ating hapagkainan. Ang mga simpleng pinggan at kubyertos na ito ay puno ng kahulugan. At syempre, hindi rin natin makakalimutan ang ating mga alaga. Sila rin ay mahalagang bahagi ng ating pamilya at karapat dapat din sila pakain at alagaan ng maayos. Hindi ba mga kachika? Kaya pagkatapos ka maganda para sa aking pamilya, inaasikaso ko naman ang kanilang pagkain. Ang pag-aalaga sa mga hayop ay nagtuturo sa atin ng kabaitan, pagmamahal at pananagutan. Sila ay umaasa sa atin para sa kanilang pangangailangan. Kaya tungkulin natin to pa rin ito ng buong puso. Masaya ako kapag nakikita ko masaya at maayos ang aking mga alaga. Ito ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at kasiyahan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay mga kachika. Ang simpleng pagbibigay ng kanilang pagkain at tubig ay malaking bagay na para sa kanila. At sa akin din ito ay malaking bagay dahil nagagawa ko ang aking tungkulin bilang kanilang tagapag-alaga. Ang ganitong mga maliliit na gawain ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay hindi lamang ibinibigay sa ating kapwa-tao kundi pati na rin sa lahat ng ating nilalang ibinigay sa ating ng may kapal mga kachika. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating tahanan ay mahalaga para mapanatili natin ang ating kalusugan, kaligtasan at kaayusan. At heto naman ang aking asawa mga kachika, tingnan nyo siya kahit naabala ko sa aking mga gawain, hindi niya nakakalimutan magpatawa at magpasaya sa amin. Siya talaga ang nagbibigay ng kulay at dagdag na saya sa aming tahanan. Kahit na minsan ay nakakapagod ang mga gawain kapag nakikita ko ang kanyang mga kalokohan at masasayang kilos, biglang nawawala ang lahat ng aking pagod at inip. Siya ang nagpapatunay na hindi kailangan maging seryoso palagi sa buhay. Ang pagkakaroon ng kasiyahan at tawanan sa loob ng tahanan ay isa sa mga pinakamagandang biyaya na tatanggap ko araw-araw. Ang kanya pagiging masaya ay nagbibigay sa amin ng lakas at positibong pananaw sa lahat ng bagay. Ang malinis na bahay nagbibigay din ng magandang pakiramdam at kapayapaan sa sinumang nakatira o bumisita dito. At heto na tayo sa pagtatapos ng aking araw na puno ng iba't ibang gawain. Kahit na medyo nakakapagod ang lahat ng aking ginawa, sulit naman ang lahat ng ito dahil natapos ko ang aking mga tungkulin at nakatulong ako sa pagpapanatili ng kaayusan at kalintisan ng ating tahanan. Kaya ito, nakaligo na ako at iinom na nga ako ng pang-araw-araw ko na iniinom. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang. Salamat mga kachika sa uulitin. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Paalam. Ingat kayo palagi. At huwag niyo nang kalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli. Bye! Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. And subscribe.